September, November, December, January, February, March, April, May, July, August, September, Good morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Pakibati nyo naman yung katabi niya. Hello, Minji. I miss you. Okay, praise the Lord. Tayo po ay magpapasimula na po sa ating pananampahan. Bago po tayo umawit na mga pagsambang papuri sa Panginoon, mabulay-bulay tayo sa get po ng mga salita ng Panginoon. Okay na ba kayo dyan? Settled na ba kayo? Okay, so pakinggan po muna natin ito, mga kapatid. Sabi po ng Matthew chapter 16, verse 13 to the following verses. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Verse 14, and they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." Verse 15, He said to them, "But who do you say that I am?" Verse 16, Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And verse 17, and Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Sa panahon po natin ngayon, napakaraming mga tao na maraming spekulasyon about sa Panginoong Jesucristo. Di po ba? Pag kita nyo, napakarami pong religion ngayon. At iba-iba yung kanilang doctrine o belief about the Lord Jesus Christ. Para kagaya nito, sabi ng mga tao, no, nung tinanong sila ng Panginoon, yung mga disciples, ano ba sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? So sabi ng iba, sabi daw si Jesus daw po ay prophets, no? Sabi si Elijah daw siya, sabi si John the Baptist or si Jeremiah. Puro prophets po yung binanggit ng mga tao na nakapaligid na tinitingin si Jesus as prophets. Pero pag nung tinanong niya na personally ang kanyang mga alagad, si Peter yung napakaganda ang sagot. Sabi niya doon, "But
who do you say that I am? Pagdating po ka sa kanila, especially kay Peter, ito po yung binanggit ni Peter about the Lord Jesus Christ. Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And the Lord Jesus said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Ano po ang connection nito ngayon sa ating Christian life? Ano ang connection nito sa ating worship every Sunday sa Panginoon? Ito po yung dahilan natin bakit tayo lagi napunta sa church. Dahil, we know yung dahilan ng ating pagpunta dito sa church. Dahil, kilala na natin yung ating pinaglilingkurang Diyos. Kagaya ni Peter, sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Sabi ni Lord, hindi ka nagsalita dahil magaling ka sa theology. Nagsalita ka at na-declare mo itong deity ko dahil sa gabay ng aking Ama na nasa langit. At yun din po yung dahilan bakit tayo patuloy na nagpupunta ng church. We know what we believe. Amen? Alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin, tinatayuan natin, at sinasabi natin sa maraming tao. At hindi dahil sa marami tayong alam, kundi dahil nasa atin yung gabay ng Espiritu Santo. That's why every time we go to church, every Sunday, we declare that our Lord Jesus Christ, He is the Son of the living God. Amen? Sinasabi natin, pinapakita natin sa maraming tao, sa pamumuhay natin, that we go to church, we worship the Lord, we serve the Lord because we are serving the Christ, the Son of the living God. Amen? Ito yung pinakamalalim nating dahilan sa ating pagsamba. Alam natin kung ano yung ginawa nitong Christ, the Son of the living God, sa buhay po natin. That's why we are saved right now. Meron tayong pag-asa, at patuloy tayong nakakatayo sa dami ng mga challenges na meron tayo. Because we know this Christ, the Son of the living God, made a promise to all of us. Ano yung promise niya? That He will never leave us, He will never forsake us, He will always be with us. Kaya nakita nyo mga kapatid, ang dami nating mga pagsubok, problema, pangangailangan, iniisip. Kaya bakit nakatayo pa rin tayo? Kasi tapat po yun ang ako sa atin. Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil strong ka, hindi dahil matalino ka, madiskarte ka, kaya ka nakakapagpatuloy sa buhay. Kaya mo nagagawa yun dahil kasama mo palagi ang Panginoon. Amen? Nasa iyo ang Panginoon palagi. He is the Christ, the Son of the living God, who is living in our lives. Kaya ito po yung dahilan bakit tayo lagi nasamba, napunta sa church, mga kapatid. Not for anyone else, not for any person, but because of the Christ na meron po tayo, the Son of the living God, na patuloy na naghahari po sa buhay po natin. Amen? Kayo po tayong lahat, mga kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa umaga po ito. Thank you, Lord, that you reveal yourself to us, Panginoon. That you are the Christ, the Son of the living God, living in our lives every day, Lord God, sustaining us, guiding us, and helping us, Lord, sa lahat ng mga challenges ng buhay nito. Thank you, Lord, for your kindness. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your sustaining grace and love for all of us. And as we worship you today, Lord God, may your holy name be glorified in our midst today. And Lord, Holy Spirit, speak to us again in this place. Maranasan ka po namin, aming Diyos, sa lugar pong ito. Through the message of the song and through the message of your word today. May
May we be a blessing to one another today, Lord God. And may we really touch your heart today, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful day na pinagkaloob mo po sa amin. Pinupuri ka namin, niluluwalhati at pinaparangalan sa oras po ito. Ito po ang Diyos, ang aming pong samong dalangin sa pinakamatabis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po mga Hello po, good morning sa ating lahat po. It's good to be in the house of the Lord. So let us prepare our hearts for let us prepare our hearts po dahil sa mga ito magandang ngayon po na maganda pa yung mga line-up natin sa leading worship. Sige, handa natin po sa lahat. Justice and mercy, He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring, no more I carry the weight of sin, for He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks, for death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory's I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior,
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, we shall condemnation and take me home. For joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panataglan. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka natulang, biyaya mo sa aking nabilang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man.
Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Bigyan mo pa kami inyong salita. Jesus, Lord God, bigyan mo pa kami magpadala sa iyo po, Lord God. Maraming salamat. Ito ang salamat. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Praise God. Mga kapatid, sige po, kulang po kayo. May mga puwan pa po tayo dito. Yung iba po nakatayo dyan sa likod. At para makaready po tayo na makapakinig. Dito po, meron pa rin po upuan. So, settle down lang po mga kapatid. Dito po, meron pa. Meron pa dito sa unahan. Upo muna kayo lahat bago po ako magpatuloy. Okay, purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito dahil po tayo po ay nakasamba, nakakanta sa Panginoon. And this morning, masaya po ako na ipakilala po sa inyo ang ating pong preacher ngayon. Siya po ay napakasipag sa gawain ni Lord. Mabuting ama, mabuting asawa, no, laging nakaputi. This is his first time to teach us or preach us the Word of God. Natatalakayin niya po ngayon sa umaga po ito. So let's pray for him na i-sustain siya ng Banal na Espiritu Santo. Nakalive ka sa buong mundo ngayon, Brad. So at nakatingin ang lahat ng preachers natin for today. Nakasupport for the prayers. So let's welcome po ang ating mahal na kapatid, Brother Brian Sinta. Ay, maraming salamat pala. Pasensyahan niyo po po. So, una-una sa lahat, salamat ako sa Panginoon. So, napakabuti ng Panginoon. So, pakibati naman ang iyong mga katabi na ng good morning. Morning. Ayan. So, thank you so much. Alive ang lahat. So, again, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa mga leaders at sa lahat ng preach at mag-share ng Word of God at mag-service po sa inyo mga kapatid. It's a great privilege for me to do this gawain ito. At sa umagang ito, ako po inatasan na may patuloy yung ating book series, no? Sa Book of Acts, chapter 26 po yung naatas po sa akin. So, bago po tayo magsimula mga kapatid, no? Inanyahan ko po ang lahat na sa maikli panalangin. So, Father God, aming Ama o Diyos, nandito po ako ngayon sa iyong banal na harapan, O God, nagpakumbaba, O Diyos. At alam ko, Lord, na sa aking kakayanin, hindi ko po kaya, Lord, i-preach ang iyong salita. Pero sa iyong habag, O Diyos, sa iyong kabutihan, O Lord, ako iyong tinulungan para tumayo sa harapan ng iyong mga pinili, O Diyos. Kung ano mga bagay, O Lord, hindi, O Lord,
hindi karapat-dapat, O God, sa iyong harapan. Isin niyo po, Lord, anumang yabang, Lord, anumang pride, Lord, sa aking sa puso, Lord, at isipan. Ang galing niyo po, Lord, na hindi po mabuti, O Lord, hindi ako makakatulong, O Diyos, para po ay makapagbigay ng mensahe, Lord, na galing po sa inyo. Tulungan ninyo, Lord, yung mga kapatid na nakikinig, O Diyos, na bigyan mo silang puso at isipan ni Lord na kayong panggatin ni Lord ang mga salita. Alam namin yung salita ni Lord na buhay at hindi ito babalik sa iyo, Lord, na walang accomplishment. Alam mo, Lord, bawat isa sa amin kung ano mo yung pinagdadaan na Lord. Alam mo, Lord, ang lamang bago nito. Gumagamit ko, Lord, lalapit sa iyo. Kung nangyari, sa iyo naman ako, Diyos, nagtitiwala sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Alright, so hindi ata gumagaling din mic ko. Hello. Patay mo, saan na ko? Open mo. Patay mo. Hinay na tayo sa iba. Okay lang, narinig niyo ba ako? Narinig ka? Hello? Hello? Ayaw talaga? Hello? Sign sa tatupas na. Nangingilala. Nangilala. So, ngayon mga kapatid, pagpatuloy na. So, unang-una sa lahat mga kapatid, meron ba kayong nakilala sa buhay niyo na marinig niyo pa lang yung pangalan ay parang tatayo na yung So, again, meron ba kayong nakilala sa buhay niyo na kung saan marinig niyo pa lang yung pangalan ng tao ay talagang tumatayo na yung balahibo niyo sa kaba, sa takot, no? Meron ba kayong kilalang gano'n? Alam niyo mga kapatid, ako po'y lumaki sa probinsya, no? At ang aming mga kabayan, kabarangay namin doon, nahilig kami sa talood ng pelikulang Pilipino. Parang yung pangalan niya talagang talagang yung tao na, kumbaga yung kalaban niya doon, takot na takot sa pangalan niya. So, ito rin yung magiging, may tao tayong makilala mamaya sa ating pag-aaral na gano'n din yung karakter niya. No? Ito yung karakter niya. Sa personal na experience ko naman mga kapatid, ay nung kabataan ko, napaka mahilig ko sa laro, talagang ako sa laro. Alas 3 ng hapon, sinabihan ako ng mama ko na, "Uy Brian, mag-ihib ka ng tubig." Ginawa ko, umalis ako, tumakas ako, naglaro ako maghapon. Oo, naglaro ako sa labas maghapon. Nung sinabi ng kakalaro ko, "Brian, nandiyan yung mama mo, may dalang pamalo." Nung ginawa ko yung tsinelas ko, binitbit ko, tumakbo ako paikot. Kasi alam ko, pag maabutan ako, magbibilang ako ng latay sa katawan. So, ganun yung kaba ko. So, ganito rin yung mga kapatid yung makilala natin mamaya, no? Yung karakter doon. So, please bear with me, mga kapatid. So, be patient with me. So, yun, continue tayo mga kapatid. Sa book, kung nakahanda niyo yung Bible niyo mga kapatid, no? Sa chapter 26, Agrippa said to Paul, "You have the permission to speak for yourself." So Paul motioned his hand and began to defend himself. So, kasi, sa time na yung mga kapatid, balikan na natin ng konti yung previous nangyari sa previous topic na tinalakay ko natin, Pastor, na kung saan si Paul ay dinala ni Festus sa harap ni King Agrippa at ni Bernice at sa lahat ng council sa pulong na iyon, na kung saan ang pinaka-purpose doon is si Paul ay nilitis muli kasi nga si Festus sa time ng paglitis niya kay Paul, wala siyang mabigay na anumang sulat na pwede niyang ibigay kay Paul para siya may dala sa Roma. Kasi nga, si Paul nag-request ng audience with the emperor. So, nalaman din sa chapter 25 na si Festus, kung siya lang yung mag-desisyon, hindi siya guilty kasi sa lahat ng mga allegation namin sa kanya, hindi siya guilty. Pero wala siyang mag-sulot yun. Lalo na, si Paul, alam natin niya, siya ay Roman citizen. So, it is his privilege na gano'ng request niya. So, yung nangyari mga kapatid, patuloy po tayo. So, sinabi na, "I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusations of the Jews, and especially because you are acquainted." Sinabi niya sa king, no? "You are acquainted to all Jewish customs and controversies.
And therefore, sinabi niya, I beg you to listen to me patiently. Sinabi niya sa hari at sa lahat ng audience na nandoon na pagbigyan siya na makinig kayo sa akin, sa aking depensa, tungkol sa mga accuser sa lahat ng Diyos ng Lord. Kasi nga, alam natin talagang tinutugi siya kung saan-saan yun. Dahil sa pagtayo niya sa gospel, patungkol kay Kristo. So kaya nga, yung unang puntos natin is, Paul sees the opportunity to preach the gospel. Ginamit niya yung pagkakataon na yun, yung opportunity na yun, para yung mga taong nandoon, alam natin na talaga against na kung saan larawan. So makita po natin na kung saan si Paul na yun, mga kapatid, na he was, naka-change siya noon, naka-change siya, na kung saan tumayo siya sa harap ng Great Council, ng mga higher personnel, higher authority ng time na yun, in audience sa Agrippa. So, noong ng thousands of babies na nung narinig niya na ipapanganak yung Messiah, no, yung si baby Jesus, ng time na yung pinapatay. Ito siya yung apo, no, he is the third generation ng Agrippa, Herodes. So, itong king na to. So, gusto kong i-ano sa inyo mga kapatid na he is ethically, he was a Jewish and well-known, and also he was educated. Sinabi nila kay Festus na gawin natin yung paglilis natin sa Jerusalem kasi nga gusto nilang tambangan ng patayin si Pablo dahil sa ginawa niyang pagtayo patungkol kay Kristo. So, pangalawang puntos po natin mga kapatid. So, Paul's firm commitment to his faith, mga kapatid. So, ito yung kung saan, mga kapatid, na si okay. So, sinabi ng kapatid, okay. So, pinakilala natin no, si Paul, ang kanyang background, mga kapatid, na kung saan itong mga taong nito ay inaccuse siya sa kanyang ginagawa. Pero sinabi niya mga kapatid na these Jewish people, kasama niya dati ito, kilala siya ang kanyang upbringing from during his childhood. So, from his humble beginning until sa buhay sa scripture, na kung saan yung mga taong ito ay kilala talaga siya. So, according to him, they have known me for a long time, and I can testify, they can testify if they're willing. So, that I confirm that strictest sect in our religion, living as a Pharisee. So, description sa kanya, mga kapatid, Pharisee, who is firstly persecuted Christians and holding Roman citizenship and receiving elite theological training under Rabbi Gamaliel. So, ito siyang tao yung kung saan yung taong ito ay so, ito yung taong ito yung sinabi ko sa inyo kanina na ito yung taong ito ang kung mabanggit pa lang ang pangalan sa Christian community ay talagang nagkaroon ng takot sa buhay nila ng time na yun. Kasi nga, pag ikaw, mahuli ka niya, ni Saul ng time na yun, sa karong abot mo, bugbog, palo, hindi kulong, kung hindi pa, papatayin ka. So, isa siya sa mga tao na Pharisee ng time na yun. Siya yung nangunguna talaga sa mga paglilitis, sa tutugis ng mga Christian. So, ito lang naman yung ganito siya gaano siya ka-devote sa kanyang religion. So, until he was being, nakilala niya si Jesus, and he was being transformed into some we know now as Paul. So, mga kapatid, who is he? So, according to the text natin, verse 9, and when
and also put them into death. I cast both against them, and many went into sin. So, ginawa niya mga kapatid, no? So, dahil sa kanyang obsession, sa gusto niyang matugis, makulong, at mapatay, lalo na yung mga Christian sa time na yon, pumunta siya sa mga synagogue, sa mga pagpupulong sa mga anak ng Diyos. So, talagang siya yung nangunguna sa lahat mga kapatid, no? So, he tried to force them to blasphemy, and I was obsessed. Diba, sinabi niya, I was obsessed with persecuting them and even hunted them down even in the foreign countries. Ganun siya ka-devote mga kapatid, no? Yung devotion niya sa kanyang religion ay matindi. So, tayo ba mga kapatid, meron ba tayong ganung devotions? No. Alam na natin yung story ni Paul, alam natin yung kung gano'n siya kasi-devote, gano'n siya ka-zealous. Meron ba tayong ganun ka-zealous? Devote, firm na paniniwala o faith tulad ni Paul. So, sana magkaroon tayo ng kahit kunting ganong ka-devote na puso kung saan kaya natin sumunod in every circumstances ng buhay natin. Ano? So, napakaganda na, pero nga in a negative way. Kasi nga, tumutukoy siya. Ngayon, mga kapatid, makita natin yung gano'n siya, kung ano siya dati. So, yan si Saul of Tarsus. Yan yung dating siya, mga kapatid. Yan yung description sa kanya. Yan yung mga ginawa niya dati. So, alam niya, kinakahiya niya, pero sinabi niya, yeah, that is my testament. Yung kung ano siya dati, kung gaano siya kalupit, gaano siya ka-first sa mga tao na anak ng Diyos. So, patuloy tayo mga kapatid. Sinabi din ng sinabi ni sa Mark chapter 13 verse 11, ito yung nangyari, testament ni, sinabi ng book of Mark na, kung saan mga kapatid, you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what you say, just say whatever is given to you at the time, for it is not you who's speaking, but the Holy Spirit. So ito yung makita natin nangyari kay Paul, na hindi siya naging takot, hindi siya nangangamba kung ano mangyari sa kanya, kung naman sasabihin na ganyan. Kasi nga sinabi ng Bible na huwag kayong mag-alala kung ano mangyari sa inyo, kung mapunta kayo sa lugar kung saan nilitisin kayo, ako, ang Espiritu Santo ay siyang magsasalita para sa inyo. Napakaganda na yung assurance mga kapatid, na kung saan, kung tayo pala, in times of tatawagin na tayo, i-impress tayo ni Lord na kung saan na, for instance, mabigyan akong halimbawa, kung saan, in a party, birthday party, makita nyo is, mga tao doon hindi pa kilala ang Diyos, hindi kilala si Kristo. Kung saan in-impress ni Lord na mag-share ka ng gospel. So, as a human, parang takot ka. Pero sinabi ng book of Mark na hindi kayo magsalita kundi ang Holy Spirit doon sa inyo, yun yung magsalita para sa inyo para i-declare yung gospel sa mga tao niyo na kung saan ang Diyos ay nag-impress sa inyo. Dagdag po mga kapatid, doon sa book of Luke, sinabi po din doon ay, whenever you are brought to synagogues, rulers and authorities, do not worry about how you defend yourself or what you will say, for those Holy Spirit will teach you at the time what you should say. So sinabi nila mga kapatid, as well as yun yung testament ni Pablo na ginawa niya sa harap ng council of the king, na kung saan na siya ay talagang tumayo siya ng walang takot, walang pangamba mga kapatid. Kasi alam niya, sinabi ng Bible na he was the one to defend kundi yung Espiritu Santo sa kanya na binigay ng Diyos na yung mag-declare, yun yung magbigay sa atin ng courage para i-share yung gospel. So, patuloy po tayo mga kapatid. Yun na yung sinabi din ni Dr. R.C. Sproul mga kapatid. Ito yung sinabi niya. Sinabi niya mga kapatid, no? So he emphasizes, Dr. Sproul emphasizes that believers should boldly seize every opportunity to share the gospel without delay. He thought that waiting for the perfect moment often stems from fear or desire to be accepted by secular culture, and Dr. Sproul urges the church to proclaim the truth courageously. So ito yung sinabi niya, kapag sinabi niya, kung saan as a human, no,
kung nandun na ta sa time na yun, nagkaroon ka ng takot, doubt sa sarili mo, no? Kasi nga, baka naman pagtawanan nila, baka naman mag-iba yung trato nila sa akin. Pero sinabi niya, no? Yung time, yung waiting pala, perfect moment, yung sinasabi ko, ito pala yung parang nagiging description na stings for fear or desire natin na maging accepted tayo sa culture or kumbaga sa friends, group of friends na yun, na makilala natin. So sinabi advice ni Dr. Sproul na we should be courageous enough to say or to proclaim the gospel courageously. So maging matapak tayo. Kaya nga sabi sa labi ng awitin natin kanina, sana kasama natin ang Espiritu ng Diyos sa anumang panahon sa ating buhay. Lalo na siguro, no? Sa time na kung saan in-impress tayo ni Lord na mag-share ng kanyang salita sa harap ng mga tao. So yun yung magandang bagay, mga kapatid, na kung saan in whatever circumstances na buhay, lalo na in times na nandun tayo, tinawag tayo sa ministry ng Panginoon, na hindi tayo nag-iisa. Pakisabi naman po sa inyo mga kapatid, sa inyong mga katabi ng mga kapatid na hindi ka nag-iisa kasama mo ng Diyos. So, hindi natin alam yung katabi mo ngayon, may tinadalang problema, may dalang pangyayari, so may lindang sakit o anumang mga karamdaman. So, pag malaking bagay yung pagtapik mo sa kanya, sinabi mo sa kanya, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Lagi natin yung isipin at dapat natin panghawakan niya, kasama natin lagi ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, patuloy na po tayo. So, sa pangatlong puntos po natin sa topic ko natin ngayon ay Paul's restoration and God's plan in his life. Ito yung kung saan journey ni Paul, so it is really known. Sinabi doon sa verse 12 to 18, mabasa po natin mga kapatid. One of this journey, I was going to Damascus with the authority, with commission of the chief priest. So hawak niya yung papel. Sa about noon, so sinabi niya kay Agrippa, I was on the road to Damascus, and I saw the light from heaven, brighter than the sun, blazing around me, and my companions fell on the ground. And I heard the voice saying to me in Aramaic, Saul, 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 why do you persecute me? So it is hard for you to kick against the walls. So yun mga kapatid, makita natin na mayroong great nangyari sa buhay ni Paul sa time na yun kung saan hindi niya nakala, kasi nga yung sole purpose niya is to bring those letter galing sa high priest para patuloy niya pagtugis sa mga anak ng Diyos. Pero hindi niya akalain na katagpuin siya ng Diyos sa road to Damascus. So mga kapatid, sabi natin nakakagulat yung pangyayari niya, kasi alam natin na he was the number one accuser, he was the number one persecutor sa lahat ng mga anak ng Diyos. Pero nakakagulat na kung saan may plano pala ang Diyos sa buhay ng mga kapatid. So sinabi niyo, it was really foretold mga kapatid sa previous chapter natin, mababasa rin sa chapter 9, Acts chapter 9, verse 15, sinabi ng Diyos, but the Lord said to Ananias, ito yung nangyayari mga kapatid, go, this man is my chosen instrument to proclaim the name of the gospel to the Gentiles and to the kings and to the people of Israel. Sinabi na ito ng Diyos kay Ananias na kung saan after na ma-struck siya, makausap siya ng Diyos na ikaw, Paul, ikaw, Saul, bakit mo ako ninitis, bakit mo ako pinipersecute? Ngayon yung sinabi ng Panginoon sa kanya na kung saan, sinabi niya, Lord, sinabi niya, sagot ni Saul to, who are you, Lord? Sumagot yung liwanag, I am Jesus who are persecuting. The Lord replied, now, get up and stand on your feet. And I have appeared to you and appoint you as my servant, as a witness of what you've seen and
and will see of me. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive the forgiveness of sin and place among those who are sanctified by faith in me. Alam mo mga kapatid nyo, itong verses na to from 12 to 18, kung isipin nyo, we are byproduct of these particular verses. Kung isipin nyo, kung hindi pa ginamit ng Diyos si Paul na magiging ambassador ng kanyang gospel sa Gentiles, hindi tayo ngayon magiging anak ng Diyos. Hindi tayo makakarinig ng gospel. No? So, napaka-grabe yung hiwaga. Ang ginawa ng Diyos, plano ng Diyos sa buong tao, hindi lang sa buong Israel, kundi sa lahat ng tao na sinabi nga, sa lahat ng tao naniniwala sa kanya at sito. Kaya tayo mga kapatid, nandito ngayon mga kapatid. Kasi tayo tumanggap at naniniwala na si Kristo ay ating Diyos. So, napakaganda na yung verses ito. Diba sabi na, we are byproduct in these verses, mga kapatid. No? Umabot sa atin dito sa Asia yung gospel ng salita ng Diyos dahil sa verse na ito. No, no? Kung isipin mo, ganun pala history ng church, mga kapatid. Doon yung inokit ng Bible, ng salita ng Diyos, kung saan tayo nagsimula, mga kapatid. Kung saan sinabi ng Diyos, you will be my servant as a witness to the people of Israel as well as to the Gentiles. And tayo nga yung mga kapatid, tayo yung mga Hintil, tayo yun. So, talagang napakabuti ng Diyos, mga kapatid. So, patuloy po tayo. So, yun nga, mga kapatid, ginamit ng Diyos si Ananias para siya ay pagalingin, puntahan. Nung una-una, mga kapatid, gusto ko lang recap konti. No? Unang-una, kapatid, si Ananias parang nagdalawang isip nung sinabi si Saul. Kasi nga, kilalang kilala yung taong ito, ay napakalupit. Sinabi ng Diyos na, ito ang taong na gagamitin ko ito sa gawain, magiging servant ko ito, maging kapatid ko ito. So, wala siyang ginawa. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa Diyos. So, ngayon mga kapatid, yun ang ginawa ni Paul. Yun yung backstory ni Paul, kung bakit siya, kung paano siya naging ganito. And to the day in which he was presented sa harap ng king. So, mga kapatid, based sa text natin, gusto ko magtanong sa inyo personally. Have you already been encountered Jesus sa buhay niyo? Gusto ko nung personally sa inyo have you encountered Jesus sa inyong buhay niyo? Personally, so alam natin si Jesus, kilala natin si Jesus, but I want you to examine of yourself. Kilala ko ba talaga si Jesus? Kilala ko ba talaga siya? So kung hindi pa, mga kapatid, kung meron kayong doubt sa puso niyo, gusto kong mag-share sa inyo ng konting prayer na gamitin yung pagkakataon nito na idulog sa Diyos. Kung mayroong mga tao dito sa ating harapan na mayroon pa silang doubt na kilala ba nila si Jesus. Kilala ba nila ang Diyos? Tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran sa umaga nito. So, gusto kong gamitin opportunity ito na pag-pray ko kayo mga kapatid. Kasi huwag niyo lang po magtaas ng kamay. I want you to, kung sino man kayo ay, I want you to pray silently. And ipikitan niyo mga mata. Pag-pray ko kayo ng lightly. Father God, O Diyos, I use this opportunity, O God, na ilapit itong mga kapatid ko lang ito na nakikinig, O Diyos, na gusto kang makilala, O God, just like what Paul encountered the road to Damascus, O Diyos, nakilala ka niya, O Diyos. Nakilala ko ng personal, O God. So, gagamitin ko ito opportunity, O God, na ilapit itong mga tao, itong mga kapatid ko, O God, na magkaroon sila ng great encounter, O God, sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. They will be able to laying upon you, Lord, yung full trust nila, O God, na entrust to you, sa iyo lamang, O Diyos.
tagpuin mo sila, Lord, sa umaga nito, God. Na kung saan, kung mayroong mga puso na doubtful, mayroong mga puso, Lord, na maalinlangan ng Diyos. Sa iyong pangalan, O Diyos, sa iyong pangalan, O God. Buuhin mo to, O God. Ang kanilang mga puso, O Diyos, kung mayroong mga alinlangan at doubts, O God, na sa kanilang sarili, O God, ikaw ang nakakalam, God. Lapitan mo sila, Diyos. Wala akong kakayahan, God. Wala kami kakayahan para baguhin sila, pero ang iyong pangalan, Diyos, sa iyong pangalan, sa iyong kapangyarihan, God, sa iyong habag, God, kaya mo silang baguhin. At ang bagay nito ang mga aming panalang, ilapit namin sa aming pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, kutingin niyo mga kapatid na. So, napakagandang encounter nangyari ng Paul. Sabi natin na parang accident, pero hindi accident by accident, mga kapatid. Just like we are today, hindi po aksidente, hindi po coincidence na bakit nandito po tayo. Ito ay plano ng Diyos sa buhay mo, plano sa buhay ko. Hindi lang po sa akin, lahat sa atin. Ang Diyos ay may plano sa atin bawat isa, na kung saan gagamitin tayo ng Diyos para sa kanyang kapangyarihan, para sa kanyang kaharian, para mapag-share, lalong ma-share yung gospel sa ating komunidad, sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, sa iyong kakilala, friends and all. So, yun yung mission sa ating mga kaya tinawag tayo ng Diyos. Kaya nandito po tayo mag-aral para mapuno sa kanyang mga salita. So, napakagandang plano ng Diyos para sa buhay natin. Just like Paul, so from Saul to Paul. So, by the way, yung salitang Paul pala mga kapatid, ni-research ko na talaga ba. So, yung Paul pala means from the Latin word Apollos. Ito pala siya pala isang from word Apollos, So, it was a Latin word na kung saan means that he was a small and the word Paul, it was a surrender. Parang surrender niya sa Panginoon yung pangalan. Being humble and humility. So, ito yung meaning pala niya. So, napakaganda ng from the word soul na talagang kinakatawagan, pero kinonvert into Paul, which is the humble servant of the Lord. So, napakagandang conversion sa isang taong dating tapak-usig. Patuloy po tayo mga kapatid. So, sinabi din ng sinabi din mga kapatid, ito yung nangyari sa kanya, ito yung illustration sa kanya na kung saan siya nahulog sila sa kapatid, encounter nila si Jesus in glorified form. So, patuloy po mga kapatid, sinabi rin ng mga kapatid, sinabi ko na kanina na tayo ay byproduct sa verses na ito na kung saan umabot sa atin yung gospel. So, sinabi rin yun mga kapatid ni Jesus in John chapter 4 verse 23. Kung saan, kung ma-recollect natin mga kapatid na kung saan si Jesus pumunta sa Samaria, kung saan nakita niya yung isang babae na nakaupo doon sa malapit sa well, tinawag na Jacob's well. Sinabi niya doon, encounter niya yung babae na kung saan, sinabi ni Jesus doon na, yet the time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, and for they are kind of worshipers the Father seeks. So, maniwala kayo sa hindi mga kapatid, we are those product. Ito tayo yung mga tao hinanap ng Diyos na magiging be able to worship the Father in truth and spirit. Hindi man tayo personally Jewish, pero tayo pala ay pinorto ni Jesus ng time na yun before nangyari itong encounter ni Paul sa Damascus, na tayo pala ay pinoprophesy ni Jesus na tayo yung hinanap ng Ama na kung saan mag-worship tayo in truth and spirit. Amen po ba? So, isipin nyo mga kapatid, you are a descendant of those words. John chapter 4 verse 23, you are the worshiper that Father seeks. So, kayo yung pinagpo ng Diyos. So,
it is a great privilege for you and me, mga kapatid, na tayo yung nakinahanap ng Diyos. Sa daming bilyong-bilyong tao sa buong mundo, no? So, iilan lang ba tayo dito? Kabilang na tayo siguro. Hindi tayo umabot ng hundreds. Pero isipin gano'n nakaka-privilege na sa buwan in a lifetime na ito. Sinabi nga na, no, isa sa mga declaration ng mga tao na isa sa mga pastor na kilala ko, no, narinig ko na mga bagay din sa mundo nito, mawala man yung yaman mo, mawala man yung fame mo, mawala man yung pamilya mo, pero kung makilala mo ang Diyos sa buhay mo, ikaw yung pinaka-swerte tao na buhay yung exist sa mundo mo. Amen po ba? Amen. So, yun nga yung napakagandang promises na binigay ng Diyos sa ating mga kapatid. Na tayo, claim it mga kapatid, claim it in your life. Kung sabi, ikaw yung kung ang Diyos hinahanap. So patuloy po tayo. No? Sa pang-apat na puntos ko po ito, pang-apat na puntos ko sa topic ito, Paul's justification about his faith. Sinabi ito mga kapatid, no? So, to King Agrippa, no? I was not disobedient. Ito na yung justification niya mga kapatid. Mababasa po ito sa verse 19 to 23. I was not disobedient to the vision from heaven. First to this in Damascus, then to those in Jerusalem, and all in Judea, sa buong kalupaan ng Judea, and all to the Gentiles. I preached that they should repent and turn to God, and demonstrate their repentance to their deeds. And that is, some Jews seized me. So ito pala yung dahilan kung bakit siya inuusig ng mga kapwa niya Hudyo dahil sa paniniwalang ito na kung saan tinayuan niya. Sinabi niya kay King Agrippa na hindi ako nag-disobey sa vision na kung saan, mga kapatid, kung pamilya po tayo, itong mga tao is descendants po sa 12 tribes of Israel. Itong mga tao ito, itong mga Jews na ito. Meron silang strict na talagang in their culture kung saan kanilang forefathers serve the Lord day and night just to fulfill this particular prophecy. Na kung saan hindi nila matanggap sa sarili nila dahil sa kanilang pride, dahil sa kanilang ambition, na kung saan na feel nila kung tatanggapin nila yung tinatayuan ni Paul, ay parang wala na silang authority. Gusto nilang gusto nilang mag-ibang, gusto nilang sila mag-dictate dahil sa kanilang pride, mga kapatid. So ito yung mga bagay, kumbaga, gusto nila i-shut down si Paul dahil sa kanyang ginagawa, sa kanyang pag-spread ng gospel. So, some of the Jews seized me in the temple courts, and they tried to kill me, but God helped me to this very day. So I stand here and testify to small and great alike. I am saying nothing beyond what prophets and Moses said would happen, that the Messiah would suffer, and as the first to rise from the dead, would bring the message to light from his own people and to the Gentiles. So hindi nila matanggap na ang Messiah dumating na at pinulfill na yung prophecy na sinabi ni Isaiah, ni Prophet Isaiah sa kanila, na kung saan na darating na ang Messiah, at ang Messiah daw ay ito na yun. Yan na yung tinayuan ni Paul na pinipreach niya sa mga kapwa niya Hudyo at lalo sa mga Gentiles na this is the Messiah that we are waiting for. Pero hindi nila kayang tanggapin dahil sa kanilang pride, mga kapatid. Kaya nga siya tinutugis kung saan-saan siya mapunta. Siya sinusundan siya ng mga taong ito. Pero hindi natin kung isipin nyo, kasama dati niya itong mga kasama itong mga taong ito eh. Dati niya itong mga kabaro, pero dahil sa ginawa niya, talagang ikaw, tumalikod ka sa amin, kalabang ka na namin. Kaya gusto niya siyang patayin. So napakagandang
kahit ganun pa man, pero napakagandang nangyari sa kanya, ginamit siya ng Panginoon para i-declare yung gospel. Ginawa siyang living testimony sa ginawa ni Kristo, sa buhay ni Kristo, na kung saan na siya yung Messiah, na inaantay ng kanilang mga forefathers. So sinabi nga nito, no? Sinabi ko kanina sa Isaiah chapter 50 verse 5, but He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace on Him, and by His wounds we are healed. So, napakaganda, no? Dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga transgression against God, He was the one, siya yung sumalo lahat. Sa kanyang sugat tayo ay gumaling. Napakagrabe yung ginawa. Grabe yung prophecy na yun. Pero it happened, mga kapatid, sa buhay ni Kristo, sa kanilang generation. Pero naging bulag pa rin yung mga tao nito. So take note, mga kapatid, itong mga tao, itong Jews nito, they were expert. They were known as a leaders, as verse sila sa scripture. Lalo na sa Torah, sa kanilang kumbaga sa atin yung Bible, sa kanilang binabasa, salita ng Ten Commandments, and all the prophecy of the prophets. They are well versed and known, pero hindi nila kaya tanggapin, hindi nila matanggap na it happens already, those prophecy. So patuloy po mga kapatid, sinabi rin ni Isaiah sa chapter 53 verse 7, He was oppressed and afflicted, yet did not open His mouth. He was led to he was like a lamb. He was led like a lamb to slaughter, and as a sheep before it shares its silent, so he did not open his mouth. Parang ganito rin nangyari sa kanya. Pinopropesy ng Isaiah na kung saan darating yung lamb, kung saan si Jesus, na kung saan siya ay kung bagay tanggalan ng balat, 'di ba, yung 'di ba yung lamb pag sobrang kapal ng balahibo, tatanggalin siya ng balahibo niya para siguro sa hygiene at saka sa para din sa health ng alam. Pero itong lamb na ito is talagang hindi siya kumikibo. Sino ba sa inyo ang nakabisita ng slaughterhouse? Katayan ng baboy, baka. Kung nakapunta ka na kayo doon, is makita niyo, kung ma-observe niyo yung ugali ng isang lamb kung dadali na sa kanila. So, ito yung animal, ito yung hayop, ito animal na ito na hindi umiimik. Just like what Jesus did, personified sa buhay niya. Hindi siya umimik, hindi siya nagreklamo, mga kapatid. Na kung saan dinala sa cross, pinahirapan siya, pinatay sa cross, tulad ng isang lamb na sa slaughterhouse na pinatay na walang pinatay na. Ganito yung karakter ng Panginoon. Ganito ang karakter ni Jesus, mga kapatid. So, He was like a lamb. He was the Lamb of God. He was brought to sacrifice for us to be redeemed. So, amen po ba, mga kapatid? So, palakpakan po natin yung Panginoon sa ginawa niya sa atin. So, napakaganda ng ito yung pag-asa na, ito yung hope na pinanghawakan ng mga kapatid na there was Jesus one time, 2,000 years ago, that bled and died for me, for my salvation. Ito tayo ngayon. So, there's no room for pride and any kumbaga pagmamalaki sa atin that we've been saved to this 2,000 years ago from this love. No? So, wala tayong room for pride. Kung ano mang meron tayo, wala tayong pwedeng pagmalaki sa harap ng Diyos. Tayo ay we've been redeemed to His blood and His love. It's kabutihan ng Diyos. And patuloy, mga kapatid, as at this point, mga kapatid, nung si Paul, sinabi na niya yung declaration niya about the gospel. Sumigaw si Festus sa harap ng council. Sinabi niya, Festus shouted to Paul, "You are insane." Sinabi niya, "You are out of your mind." He shouted, "Your great learning is driving you insane, Paul." So, anong reply ni Paul? He's not insane. Most excellent Festus. So, ito yung reply niya. "What I'm saying is true and reasonable.
And the king is familiar with these things. So, balikan po natin yung sinabi ko kanina mga kapatid. Dapat pang tandaan natin yung si King Agrippa is a Jewish and he was he is well-versed sa scriptures. So, kaya nga si Paul sinabi niya sa harap ng king na alam ng king kung anong sinasabi ko at ito'y totoo at ito'y reasonable. So, kasi alam niya yung king si Herodes ay well-versed sa scripture. Kaya si Paul ay talagang malakas yung loob niya na sabihin ito at i-declare sa kanila, ito ang nangyari, ito yung katotohanan. So, patuloy mga kapatid, the king is familiar with these things and I speak freely to him. I am convinced that none of this escaped from his notes because it has not done in a corner. Hindi ito nakatago. Sinabi niya to King Agrippa, do you believe in the prophets? Tanong niya kay Agrippa. Sinabi ni Paul, I know you do. I know you do. Then Agrippa said to Paul, do you think? Do you think? No? In such short time, you can persuade me to become a Christian. So yung tanong niya kay Paul. So napaka yung tanong na yun. Sabi niya, kung ako si Agrippa, sa tingin mo, makakonvince mo ako as a Christian sa iksing panahon nito. Ano bang sagot ni Paul? Ano? Paul replied, no? In short time or long time, I pray to God that not only you, but all who are listening to me today may become what I am. Except to this change, the king rose and with him, with governors, Bernice, yung council, Greek council, ang lahat na nakaupo doon sa Rome, left and began saying to one another, this man is not doing anything to deserve death or imprisonment. And Agrippa said to Festus, this man could have been set free. Pero, he appealed to the emperor. So, makita natin yung judgment ni King Agrippa sa testimony, sa defense ni Paul, na hindi talaga siya convicted sa lahat ng parte sa kanya. Kung balik natin mga kapatid, kung ipagpalagay natin sa buhay natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, sa government natin ngayon, may marinig tayo na lalo na kung mahirap wala kang pera mga kapatid. Dadamputin ka lang bigla ng polis, ikukulong ka, tsaka patitigin yung kaso mo. Merong nangyari din sa amin na kulong ng 5 years na hindi alam kung anong kaso niya. Nakulong na siya dahil mahirap yung tao. Hindi marunong magbasa at hindi siya, illiterate siya. Walang alam sa batas. Nakulong siya, walang justice sa buhay. Nakakalungkot ano. Pero makita natin yun sa time ni Agrippa, there was a certain nagkaroon ng opportunity sa Paul para i-depend yung kanyang sarili at lalo na i-preach yung gospel sa kanila. Balikan natin yung mga puntos natin mga kapatid sa umaga nito. Una, Paul sees the opportunity to preach the gospel. So, ito yung mababasa natin verse 1 to 3. Kung saan, si Paul binigyan ng opportunity o nagkaroon ng opportunity para mag-preach ng gospel para sa mga tao ng Lord, king in behalf of those high leaders and all those accusers. So, sinabi ko mga kapatid, share ko sa inyo, just like what we are today, kung magkaroon po tayo ng oportunidad na mag-share ng gospel, seize your opportunity as what God impresses to you, mga kapatid. Pangalawang puntos po, Paul's firm commitment to his faith. So ito yung pangyayari kung saan mga kapatid na si Paul, tinayuan niya, sinier niya yung kanyang dating kalagayan kung before siya tinawag ng Diyos. Sinier niya yung buhay niya kung siya ay isang dating tagapag-usik, tagapaglitis. Sinier niya lahat sa kanyang mga tao. Hinamon pa niya, i-testify niya. You will get testify kasi alam niya yung upbringing niya before he was become Paul. So he was firm and he was able to stand his faith in behalf to those accusers. Ganun po tayo dapat mga kapatid. No? So magiging firm din po tayo. We are always prepared to preach the gospel in to those people who wanted or God's accusers us to preach. So dapat ganun din po tayo mga kapatid. No?
magkaroon tayo ng ganong commitment just like Paul. So, pangatlong punto, Paul, restorations, and God's plan. So, ito yung nangyari na encounter ni Paul doon sa road to Damascus, kung saan from against God into God's servant. So, gandun na naging 360, reverse yung buhay niya. Sa ginawa ni Kristo sa lahat ng tao, i-preach ang gospel sa lahat ng Gentiles at lalo na sa mga Hudyo at lalo na sa atin, umabot sa atin dahil sa ginawa ni Paul. So ito yung naging backbone ng old ng church po. Ito yung history ng church po natin. So at sa panghuli, last point natin is Paul justification about his faith. So ito yung time na kung saan si Paul was able to converse and dineclare niya nang sinabi niya, tinestify niya sa harap ng lahat ng nandoon na in behalf of the king, na alam ng king ng sinabi niya ay totoo at hindi siya nag-disobey na sa mga visions at sa mga preaching at prophecy ng mga prophets sa kanilang forefathers, as well as sinabi niya ang mga commandments ni Moses. So, alam ni Paul yun at lalo na ng king. Kaya yun yung apang-apat natin na puntos, justification about his faith. So, in summary mga kapatid, we can observe Paul shows composure in the midst of pressure. Compose siya, napaka-compose niya sa harap ng pressure. So, kung sa atin pa yun, siguro, hindi siguro ganun nga. Pero, sinabi ng Panginoon na kasama niya tayo. Kahit sa anong problema, kalagayan natin sa buhay, anumang sitwasyon natin, kasama natin ng Diyos. The Spirit dwells in us. We're going to, the one who's going to protect us. We're going to say and we're going to share the gospel. Hindi tayo mismo mga kapatid. Yung Spirit ko, yung sa atin, yung mag-akay sa atin, magsalita para sa atin, para i-preach yung gospel. So, ganun yung isa sa mga katangian ni Paul na ma-observe natin doon sa council na yun. Pangalaw mga kapatid is, si Paul ay nagkaroon siya ng self-control in the middle of the situation in spite of the odds. Makita natin self-control niya, yung hold niya sa sarili niya. Kasi kung makita natin mga kapatid, picture out natin yung pangyayari na yun, lahat ng nandun ay against sa kanya. No? From those people, from those leaders, as well as the king, as well as those accusers ay against sa kanya, against all odds siya. Pero he has the self-control sa kanyang sarili. Hindi siya nagpadala, hindi siya naratel, nag-preach lang siya. Shinare niya yung kanyang faith and belief about Christ. So, pangatlo mga kapatid, he stands firm and belief that made him as a living witness on God's divine plan. So, he was able to courageously testify the gospel of Christ as a fulfillment of the prophecy of the prophets. So ito yung kabuwang mangyaring kapatid sa council sa paglilinis sa kanya sa harap na Agripa. Na kung saan, nabatid na Agripa na wala siyang kasalanan. He should be set free. Pero alam mo natin yung story na kung saan pinaka-adikain ni Paul ay makarating sa Rome para i-preach yung gospel sa Pero para eventually makarating sa atin na support yung gospel. So napakagandang sacrifice, masabi na sacrifice ni Paul ginawa sa buhay niya as a good servant. So yun lang po tayo mga kapatid, yun lang gusto ko i-share sa umaga ito. At hopefully the Lord will prevail and the Lord will hold on into our heart na yung pinag-usapan na pinag-aralan natin sa umaga ito ay magiging just like Paul, na magkaroon tayo ng lakas ng loob na we will be able to stand firm in our faith, in our belief, and we will be able to share the gospel in spite of any obstacles, and magkaroon tayo ng seizing opportunity always na i-share yung salita ng Diyos. So, magandang umaga po sa